Kilala sa buong barangay sina Nico, 10 taong gulang, at si Nika, 7 taong gulang bilang mga batang adik sa cellphone. Mula pagkagising sa umaga, habang kumakain, habang naglalakad, hanggang sa hating gabi, nakadikit ang kanilang mga mata sa maliwanag na screen ng kanilang mga gadgets. Para sa kanila, wala nang ibang bagay na mas mahalaga pa sa mundo kundi ang mga laro, video at mga larawang nakikita nila sa screen ng cellphone. Kapag pinagsasabihan sila ng kanilang mga magulang na itigil muna ang paggamit ng cellphone, sila ay sumasagot ng pasigaw, nagtatampo o kaya naman ay nagwawala. Nico, Nika, ibaba niyo muna yan. Masama yan sa mata at kalusugan niyo. Lalo kayong namumutla at humihina. Paalala ng kanyang ina. Oo nga mga anak, lumabas naman kayo, maglaro sa labas, huminga ng sariwang hangin. Dagdag naman ng kanilang ama. Ngunit ano ang sinagot ng mga bata? Huwag po kayong maingay. Masaya kami dito. Wala naman pong masama eh. Matigas na sagot ni Nico habang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga magulang. Dahil sa labis na pagkabahala at pagnanais na mailayo sila sa labis na paggamit ng gadgets, napagkasunduan ng pamilya na mag-picnic sa paanan ng isang malaki at masukal na bundok. Ito ay liblib, payapa at sikat na sikat sa umaga dahil sa sariwang hangin at lunti ang kapaligiran. Pupunta tayo sa paanan ng bundok, magpipiknik tayo doon. Sabi ng ama isang gabi bago ang lakad. Doon makakapagpahinga kayo, makakapaglaro sa damuhan, at nang makalimutan nyo muna ang paggamit ng cellphone. Mas makakabuti yun sa inyo. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na sila. Pero bago pa man sila makalabas ng bahay, palihim na kinuha at itinago ng kanilang mga magulang ang mga cellphone na Nico at Nika sa loob ng kanilang bag. Nakita ito na magkapatid at agad silang nagtampo at nagalit. Bakit niyo po kinuha? Ibalik niyo po sa amin yan, sigaw ni Nico na namumula sa galit. Oo nga po, ibalik niyo po, iyak naman ni Nika. Sa ngayon, sa amin muna ito. Kapag nakauwi na tayo, ibabalik namin. Ngayon, magsaya muna tayo sa kalikasan. Mahigpit na sabi ng kanilang ina. Wala silang nagawa kundi ang sumama. Pero sa loob-loob nila, nangako silang hahanap ng paraan para makahawak ng kahit anong makina. Galit sila at matigas pa rin ang kanilang mga ulo. Hindi nila alam na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa kanila sa bangungot na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Pagdating nila sa paanan ng bundok, napakaganda ng tanawin. Lunti ang mga puno, matatabang damo at ang sariwang hangin na humahaplo sa balat. Ang mga magulang nila ay tuwang-tuwa at nagsimula ng maglatag ng mga pagkain at kumot para sa kanilang piknik. Tignan nyo ang ganda ng paligid. Hindi ba mas masarap tingnan ito kaysa sa liwanag ng screen? Tanong ng ama habang nakangiti. Tumango lamang sina Nico at Nika pero halatang hindi sila interesado. Walang-wala ang tuwa sa kanilang mga mata. Naiinip sila, hindi mapakali, at parang may kulang sa kanilang katawan. Isang adiksyon na hindi matanggal-tanggal. Nakakabagot naman dito, bulong ni Nico sa kapatid habang nakayuko at hinahampas ang damo gamit ang isang maliit na sanga. Wala namang makikita dito eh. Gusto ko na sana maglaro. Oo nga po kuya eh, sagot ni Nika. Gusto ko na po ng cellphone. Bakit ba kasi nila tayo dinala dito? Wala namang masyadong signal dito eh. Habang naglalakad-lakad sila palayo ng konti sa kinaroroonan ng kanilang mga magulang, sa lugar kung saan mas mataas ang damo at medyo makapal ang mga puno, may nakita silang isang bagay na kumikinang na salamin sa ilalim ng araw. Lumapit sila at tinanggal ang mga damong nakatakip dito. Isang cellphone. Ito ay luma, medyo marumi at may mga gasgas ang katawan. Ang kulay nito ay itim na parang uling at ang hugis ay kakaiba. Medyo parisukat, ngunit may mga kurbada na parang katawan ng isang nilalang. Ang likod nito ay may nakaukit na mga simbolo na hindi nila kilala, parang mga sinaunang letra o mga anyo ng mga halimaw. Pero ang pinakakakaiba, kahit luma at tila matagal nang nasa damuhan, ay walang sira ang screen. Ito ay makinis, makintab, at may bahagyang pulang liwanag na lumalabas mula rito kahit nakapatay ito. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Agad niya itong kinuha. Tignan mo, Nika, cellphone! Bulong niya na puno ng tuwa at pananabik. May nakita tayo. Ito na lang ang gagamitin natin. Pero kuya, mukhang luma po yan eh. At nakakatakot po ang itsura eh. Nanginginig na sabi ni Nika habang tinitignan ang nakaukit na mga simbolo.
Baka po may-ari niyan. Baka po bawal. Huwag kang makulit. Wala namang tao dito eh. Naiwan lang ng sino man at panigurado wala nang may-ari na to. At saka, ito na lang ang solusyon para makalaro tayo. Huwag nating sabihin kila nanay at tatay. Itatago natin to ah. Sigurado ako magagalit sila kapag nalaman nilang nakakita tayo ng ganito. Mabilis nilang itinago ang cellphone sa ilalim ng damit ni Nico at dali-daling bumalik sa pwesto ng kanilang mga magulang. Habang kumakain at nakikipag-usap sila sa kanilang mga magulang, parang may apoy na naglalaro sa ilalim ng damit ni Nico. Mainit, nakakapaso at tila buhay na buhay ang bagay na kanilang nakuha. Hindi nila alam ang cellphone na iyon ay hindi ordinaryong kagamitan. Ito ay isang bagay na gawa at pag-aari ng mga nilalang mula sa madilim na mundo. Isang lagusan sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Ito ay sadyang iniiwan sa mga lugar na liblib tulad ng paanan ng bundok upang makaakit ng mga batang katulad nila. Mga batang matitigas ang ulo, mga batang mas mahalaga ang makina kaysa sa babala ng kanilang mga magulang. Nang sumapit ang hapon, nakatulog na ang kanilang mga magulang sa higaan dahil sa pagod at sa lamig ng hangin. Ito na ang hinihintay ng magkapatid. Dahan-dahan silang gumapang palayo hanggang sa makarating sila sa isang maliit na yungib sa paanan ng bundok na medyo madilim at nakatago. Inilabas ni Nico ang cellphone na kanilang napulot. Sa wakas, makakalaro rin tayo, sabi ni Nico habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa una walang nangyari, akala nila ay sira ito, pero biglang kumislap ang screen. Hindi ito naging kulay puti o asul tulad ng mga karaniwang cellphone. Ang ilaw na lumabas ay kulay pula, kasing pula ng dugo at apoy. Nakita nila sa screen ang sarili nilang refleksyon, pero kakaiba. Ang kanilang mga muka ay parang luma, marumi at puno ng mga bitak-bitak na linya. At sa likuran nila, sa refleksyon ng salamin, may mga aninong nakatayo, nakayuko, at nakatingin sa kanila. Pero kapag lumilungon sila sa likuran, wala namang tao. Kuya, tignan mo po oh, may mga tao sa likod natin sa screen. Nanginginig na sabi ni Nika. Bumalik na po tayo, ayoko na po dito. Tumahimik ka, imahinasyon mo lang yan, sila lang siguro ang screen. Iritang sagot ni Nico habang mabilis na pinipindot ang screen. Biglang lumabas ang isang laro, walang pangalan, walang paliwanag. Dahil sa labis na pananabik at katigasan ng ulo, pinindot ni Nico ang screen. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Umugong ang buong paligid. Ang hangin ay naging napakalamig na parang nasa ilalim ng lupa. Ang mga puno sa paligid ay humampas ng marahas na parang galit. Ang cellphone sa kamay ni Nico ay uminit ng sobra, napakainit, na parang bagong bunot sa apoy. Ngunit hindi ito nabitawan ni Nico dahil parang nakadikit na dito ang kanyang balat sa cellphone. Mula sa maliit na butas ng speaker, lumabas ang mga libo-libong tinig na bumubulong, humahagulgol at sumisigaw ng sabay-sabay. Mga batang matitigas ang ulo, hali kayo, nagugutom na kami, sabik na sabik kami sa mga dugo at laman nyo. Kuya, natatakot na po ako. Umiiyak na si Nika habang sinusubukang hilahin ang kamay ng kanyang kuya. Pero si Nico, kahit na nasasaktan na, ayaw pa rin niyang bitawan ng cellphone. Wala yan. Gawa lang yan ng makina. Hindi totoo yan. Biglang bumuka ang screen ng cellphone. Hindi ito nabasag kundi parang naging isang bibig na bumuka ng napakalawak. Mula sa loob, lumabas ang mga mahahabang kawad, itim, madumi at puno ng maliliit na ngipin sa gilid. Ang mga kawad na ito ay parang mga buhay na ahas na gumagapang pababa sa braso ni Nico. Pumunta kay Nika at bumabalot sa kanilang mga katawan. Sinubukan nilang sumikaw pero walang boses na lumabas. Ang kanilang mga bibig ay napuno ng makakapal at maiitim na usok na amoy sunog na karne. Sa salamin, nakita nila ang nilalang na nakatira sa loob ng makina. Ito ay ang demonyo ng makina. Hindi ito tao, ito ay kasing laki ng tao, gawa sa mga lumang piyesa, bakal, salamin at mga buto ng mga dating nakahawak ng cellphone na iyon. Ang katawan nito ay puno ng mga kawad na parang ugat na kumukurap ng pulang ilaw. Ang mukha nito ay puro salamin lamang kung saan makikita ang refleksyon ng inyong sarili habang unti-unting namamatay. Ang mga kamay nito ay mahaba at may matatalim na karayom na gawa sa bakal. Mga batang matitigas ang ulo. Garalgal na sabi ng demonyo habang lumalabas ang kanyang mahabang braso mula sa maliit na screen at dahan-dahang humahawak sa mukha ni Nico. Mga batang mahilig sa liwanag ng screen,
Ngayon, kayo naman ang makikita sa loob ng screen. Nang gabing iyon, sa paanan ng bundok, malayo sa tulong ng kanilang mga magulang, nagsimula ang matinding bangungot ng magkapatid. Ang mga kawad mula sa cellphone ay humigit sa kanilang mga katawan. Ramdam ni Nico at Nika ang bawat galaw, ang bawat hibla ng kawad na pumapasok sa kanilang mga balat at humahalo sa kanilang mga ugat. Napakasakit. Mas masakit pa sa anumang sakit na naramdaman ng sinumang tao. Para bang hinihiwa sila ng dahan-daan habang gising na gising ang kanilang diwa. Unang napunta kay Nico ang atensyon ng demonyo dahil siya ang kumuha, siya ang nagtago at siya ang nagpumilit. Sa kanya unang ibinuhos ang kapangyarihan ng makina. Gusto mo ba ng teknolohiya? Ito ang alay ko sa'yo. Mula sa mga daliri ng demonyo, tumusok ang matatalim na karayam sa mga mata ni Nico. Sumigaw siya sa matinding sakit habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang mga mata. Hindi siya nabulag, pagkos ang kanyang paningin ay napalitan ng paningin ng makina. Nakita niya ang lahat sa pamamagitan ng mga numero, linya at ilaw. Ang kanyang mga mata ay naging mga salamin na nagpapakita lamang ng mga imahe ng kamatayan at kadiliman. Ang kanyang balat ay nagsimulang tumigas, kumulubot at maging kulay abo at itim. Parang katawan ng isang lumang telepono na inihurno sa apoy. Ang kanyang mga buto ay naging bakal at tornilyo. Ang kanyang mga ugat ay nagiging mga kawad na nagniningas ng asul na kuryente. Ang kanyang dila ay humahaba at nagiging kawad na puno ng kuko. Aray ko! Tulungan niyo po ako, nanay, tatay! Sigaw ni Nico, pero ang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi na salita ng tao. Ito ay tunog ng sirang radyo, tunog ng nagkakuryenteng kawad at tunog ng basag na salamin. Habang unti-unting nagbabago ang katawan ni Nico, hindi naman nakaligtas ang kanyang nakababatang kapatid na si Nika. Nakahandusay siya sa damuhan, nanginginig sa takot at sakit habang pinapanood ang nangyayari sa kanyang kuya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw at tawagin ang kanilang mga magulang na ilang metro lamang ang layo, pero parang nakadikit ang kanyang mga paa sa lupa. Ang hangin ay naging makapal at mabigat, parang may mga kamay na humahawak sa kanyang leeg at tinatakpan ng kanyang bibig. Binalingan ng demonyo ng makina ang maliit na bata. Ang mukha nito na gawa sa salamin ay lumapit ng dahan-dahan sa mukha ni Nika. Nakita ng bata ang sarili niyang refleksyon doon. Hindi ang kanyang dating inosenteng muka, kundi ang imahe ng isang nilalang na puno ng sugat, dugo at bakal. Ikaw, susunod ka na sa kapatid mo. Garalgal na bulong ng nilalang habang ang mahahaba at matatalim na daliri nito ay dahan-dahang humahaplos sa pisngi ni Nika. Gusto mo rin ba ng liwanag? Gusto mo rin ba ng laro? Sige, ibibigay ko sa iyo ang regalong ito. Tinutusok ng mga kuko ng demonyo ang maliliit na daliri ni Nika. Sumigaw ang bata sa sakit habang tumutulo ang mainit na dugo mula sa kanyang mga kamay. Ang dugong iyon ay hindi tumulo sa lupa. Sa halip, humigop ito pabalik sa katawan ng cellphone na parang uhaw na uhaw sa buhay at dugo ng tao. Unang nagbago ang kanyang mga mata. Ang malalaki at magagandang mata ni Nika ay naging makipot, matalim at kulay pula na parang ilaw ng baterya kapag ubos na. Ang kanyang mga pilik mata ay naging maliliit na alambre at kawad. Ang kanyang balat ay naging makinis at matigas na parang plastik na nasunog. Kulay abo at itim na may mga bitak-bitak na linya kung saan tumutulo ang maitim at malapot na likido. Ang kanilang bagong dugo, langis at kuryente na. Ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalawak, mas malawak pa sa normal na kaya ng tao. Ang kanyang mga ngipin ay nalaglag at napalitan ng matatalim na bakal at tornilyo. Ang kanyang dila ay humaba at naging parang antena na kumikinang ng nakakabulag na ilaw. Sa loob lamang ng ilang sandali nawala na sina Nico at Nika. Ang mga batang dating masayahin, matitigas ang ulo at adik sa cellphone ay napalitan ng dalawang nakakatakot na nilalang. Si Nico, ang 10 taong gulang na kuya, ay tumangkad ng husto, halos kasing laki na ng mga puno sa paanan ng bundok. Ang kanyang katawan ay gawa sa matitibay na bakal, makakapal na kable at salamin na matitigas na parang bato. Ang kanyang mga braso ay napakahaba, abot hanggang sa lupa at puno ng mga kuko na parang karayom na kayang tumusok at maghiwa ng kahit anong bagay. Ang bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng nakasaksak na piyesa at ugong ng makina. Ang kanyang mga mata ay matitinding ilaw na kapag tinitigan mo ng diretsyo, matutunaw ang iyong utak at magiging parang makina ka rin. Si Nika, ang 7 taong gulang na kapatid, ay nanatiling maliit at maikli pero mas nakakatakot at mas mabilis kaysa sa kanyang
kanyang kuya. Ang kanyang katawan ay payat at baluktot, parang kawad na pilit na binaluktot. Ang kanyang buhok ay naging libu-libong maliliit na antena at kawad na gumagalaw at humahampas sa hangin. Ang kanyang bilis ay kasing bilis ng liwanag, kaya hindi mo siya makikita kapag siya ay kumilos. Kapag tumawa siya, ang tunog ay parang libu-libong sirang kampana na sabay-sabay na tumutunog at sino mang makakarinig nito ay mababaliw agad. Tumingin sila sa isa't isa. Wala nang bakas ng pagmamahal o kapatiran sa kanilang mga mata. Ang nakikita lang nila ay ang uhaw sa liwanag, ang uhaw sa dugo at ang uhaw sa mga batang katulad nila, mga batang matitigas ang ulo. Lumapit sa kanila ang demonyo ng makina na ngayon ay lumabas na ng buo mula sa maliit na cellphone at naging dambuhalang nilalang sa kanilang harapan. Mga anak ko, sabi ng demonyo gamit ang libu-libong tinig, ngayon, kayo ay akin na. Ito ang parusa sa mga batang ayaw makinig. Ito ang kapalaran ng mga batang mas pinapahalagahan ang sariling nais kaysa sa mga babala ng kanilang mga magulang. Ngayon, kayo ay mananatili dito sa bundok upang magbantay at mag-abang ng mga batang katulad nyo. Pagkatapos nito, pumasok muli ang demonyo sa loob ng cellphone na taga ditong kinuha ni Nico gamit ang kanyang matitigas na daliri. Ang cellphone na iyon ay nakadikit na ngayon sa kanyang palad, bahagi na ng kanyang katawan at pagkatao. Samantala, nagising ang kanilang ina at ama. Napansin nilang matagal nang nawawala ang magkapatid. Nico, Nika, nasaan kayo? Hali kayo dito, may dala pa tayong pagkain. Tawag ng ina habang nakangiti pa rin. Akala ay nagtatampo lang ulit ang mga ito dahil kinuha nila ang kanilang mga cellphone. Ngunit walang sumasagot. Nagsimula ng mabahala ang ama. Tumayo siya at sinimulang hanapin sila sa paligid. Nico, Nika, huwag kayong maglaro ng taguan dyan. Delikado sa masukal na bundok na ito. Lumakad sila palayo, papunta sa bahaging mas mataas ang damo at mas makapal ang mga puno kung saan huling nakita ang magkapatid. Habang naglalakad, naramdaman nilang biglang lumamig ng husto ang hangin. Ang sariwang hangin na kanilang tinamasa kanina ay napalitan ng amoy na masangsang, amoy sunog na bakal, goma at dugo. Ang mga ibon ay tumigil sa pagkanta, ang mga insekto ay tumigil sa paghuni. Ang buong paligid ay tumahimik ng nakakatakot. May mali. May hindi tama dito, bulong ng ama sa kanyang asawa habang mahigpit na hinahawakan ng kamay nito. Dumating sila sa maliit na yungib kung saan huling nagtago ang magkapatid. Doon, sa gitna ng damuhan, nakita nila ang mga gamit na Nico at Nika, ang kanilang mga damit, sapatos at ilang laruan, pero wala na ang mga bata. Nakita lang nila ang mga bakas ng malalaking paa na hindi sa tao, at ang mga marka ng mga kawad parang hinampas ang lupa at mga puno. At sa gitna ng lahat, nakita nila ang dalawang nakakatakot na anino na nakatayo sa ilalim ng lilim ng malaking puno. Si Nico, dambuhala at nakakatakot, nakatayo ng tuwid habang hawak ang kanyang bagong bahagi, ang itim na cellphone na kanilang napulot. Si Nika naman ay nakadapos sa isang sanga ng puno, nakabaliktad ang ulo habang nakatingin ng diretso sa kanila gamit kanyang matatalim at pulang mga mata. Nico? Nika? Mga anak ko? Kayo ba yan? Nanginginig na tanong ng ina nila habang nagsisimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Nico. Sa bawat hakbang niya ay may mga ugong na parang lindol. Na makalapit siya ng sapat, inilaw niya ang kanyang matitinding mata sa kanyang mga magulang. Bumuka ang kanyang bibig at mula rito ay lumabas ang nakakapangilabot na tunog. Pinaghalong boses ng kanyang dating sarili at demonyo na nakatira sa loob ng makina. Nanay, tatay, umuwi na po kayo. Delikado po dito. Hindi na po kami ang mga anak nyo. Napahawak ang ama sa kanyang dibdib sa matinding sakit at takot. Anak, anong nangyari sa inyo? Halika kayo, sumama kayo sa amin. Ililigtas namin kayo. Biglang tumawa ng malakas si Nika mula sa itaas ng puno. Isang tawang parang pinupunit ang hangin. Tumalon siya pababa at dahan-dahang lumapit sa kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay na ngayon ay matigas at puno na ng kuko ay inilapit niya sa mukha ng kanyang ina. Iligtas? Huli na po. Dati niya pa po kaming pilit na inililigtas ng mga panahong binibigyan niyo kami ng babala sa paggamit ng cellphone. Pero hindi kami nakinig. Huwag po kayong lalapit sa amin para hindi namin kayo makuha. Pinarusahan po kami ng demonyo sa loob ng cellphone at hindi na po kami makakaalis dito bilang parusa. Dagdag ni Nico habang itinataas ang kanyang kamay kung saan kumikinang ang itim na cellphone.
Umalis na po kayo habang hindi pa nagbabago ang isip namin. Nakita ng mga magulang nila ang uhaw sa dugo sa mga mata ng kanilang mga anak. Alam nilang kung mananatili pa sila doon, sila rin ay mamamatay at magiging bahagi ng sumpa. Habang humahagulgol at basag-basag ang puso, dahan-dahan silang umatras at tumakbo palayo. Palayo mula sa paanan ng bundok, palayo sa lugar kung saan nawala ang kanilang mga anak magpakailanman. Habang tumatakbo sila, naririnig pa rin nila ang mga huling salita ng magkapatid na umaalingaw-ngaw sa buong bundok. Mula noon, wala nang naglakas loob na lumapit sa paanan ng bundok na iyon. Sinasabi na sa bawat gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan at kulay pula ang liwanag nito, makikita ang dalawang anino na naglalakad sa pagitan ng mga puno. Si Nico ang dambuhalang nilalang na nagbabantay sa malayo gamit ang kanyang matitinding ilaw sa mata. Hinahanap ang sinumang batang lumalabas sa gabi. Si Nika naman, ang maliit at mabilis na demonyo, ang siyang pumapasok sa mga bahay-bahay. Gumagapang siya sa mga bintana at pintuan, lumulusot sa maliit na butas at siwang, at pumupunta sa mga kwarto ng mga batang matitigas ang ulo, mga batang babad sa cellphone at mga batang ayaw makinig sa kanilang mga magulang. Kapag nakita niya ang isang bata na nakatago sa ilalim ng kumot at naglalaro pa rin sa kanyang telepono kahit hating gabi na, dahan-dahan siyang lalapit, dahan-dahan siyang bubulong sa tabi ng kanilang tenga. May cellphone ako. Nakita ko sa paanan ng bundok. Napakaganda. Napakasaya. Gusto mo ba? Sumama ka sa amin. At kapag nilingon mo siya, makikita mo ang kanyang muka, ang mukhang dating inosenteng batang si Nika, pero ngayon ay puno na ng mga bitak-bitak na salamin, bakal at makikinang at nakakabinging tinig. Hahawakan niya ang inyong kamay gamit ang kanyang matitigas at malalamig na daliri. Hihilahin kanya palabas ng bahay papunta sa paanan ng bundok kung saan naghihintay si Nico at ang demonyo ng makina. Doon sa madilim at masukal na bahagi ng gubat, kukunin nila ang iyong dugo, ang iyong laman at ang iyong kaluluwa. Gagawin ka nilang katulad nila, bahagi ng makina, bahagi ng sumpa at habang buhay na nakakulong sa liwanag ng mga gadgets. At ang cellphone na kanilang napulot noon, ito ay laging iniiwan nila sa mga lugar na madalas puntahan ng mga bata, sa mga parke, sa mga daanan, sa mga tabi ng paaralan, naghihintay na may ibang batang matigas ang ulo na makapulot ulit nito upang madagdagan pa ang kanilang hukbo ng mga demonyo. Ito ang paalala sa iyo na nakikinig ngayon. Kapag pinagsabihan ka ng iyong mga magulang na ibaba na ang cellphone, ibaba mo na. Kapag sinabihan ka na matulog ka na. Kapag pinagbawalan ka sa sobrang paggamit ng mga gadgets, sumunod ka. Dahil hindi mo alam kung kailan o saan naiwan ang cellphone sa paanan ng bundok. Hindi mo alam kung sino ang nakatago sa likod ng iyong screen. Naghihintay lamang sa'yo. At kapag nakuha ka na ni Nico at Nika, hindi ka na makakabalik pa. Wala nang pag-asa, wala nang paglaya. Habang buhay ka nang magiging bahagi ng makina habang buhay ka. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutan magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!